Magandang gabi po. Ang topic natin ngayon ay isang katanungan po ng nanonood sa atin sa YouTube. Ang kanya pong katanungan tungkol sa endometriosis. Sis, ano po? Ito pong endometriosis o kaya endometrioma, isang uri po ito ng cyst na nabubuo ng mga endometriosis. Ito po isang condition kung saan yung tissue na katulad ng endometrial lining, yung pong lining ng matres, ay lumalabas ng matres at lumalaki sa iba't ibang bahagi ng pelvic area. So, ito pong endometria, ito po nagdudulot ito ng matinding sakit ng tiyan. Lalo na pagka tuwing nireregla at nagdudulot pa ito ng sintomas tulad ng pag-ihi ng dugo. Mahalaga na magpa-check up sa doktor para tamang diagnosis at paggamot sa endometriosis. Ito pong endometriosis na to ay tinatawag natin itong chocolate cyst. Ito'y nabubuo sa ovaryo ang resulta po ng endometriosis. Ito pong endometriosis, ito'y condition na yung pong lining ng matres ay tumutubo sa labas ng matres. Kaya itong endometriosis ay tawag po dito ay endometrioma or chocolate cyst, na ito po ay na-form sa ovary. Resulta nga po ito ng endometriosis na condition na ang lining ng matres mo ay lumalaki o lumalabas sa matres mo. Kaya itong lining ng matres natin ay kumakapal. Pag kumapal ito, ito'y nagbe-breakdown at nagbi-bleed sa bawat menstrual cycle dahil ito po ay nasa wrong place. Ang dugo ay walang way para lumabas sa katawan, kaya nagkukos ito ng irritation, pamamaga, at nagkakaroon ng scar tissue growth. Ang endometrial tissue lining ng cyst, ito'y lining sa loob ng matres. Ito'y kumakapal at nagbi-bleed po ito. Kaya ngayon, pagka po yung dugo, walang way na maka-escape mula sa cyst over time, ito po nagiging brown at saka ito'y kumakapal. Kaya tawag dito'y chocolate cyst, no? Kasi nga yung dugo, hindi makalabas. Siyempre, pag nanatili yung dugo doon, hindi nakalabas, magiging kulay brown. Kaya ang tawag sa endometriosis cyst ay chocolate cyst kasi nga kumakapal pa na parang chocolate syrup, no? Kaya ito pong itong natrap na dugo nagiging brown at kumakapal. Ito yung characteristic na chocolate cyst, no? Kaya po yung itong endometriosis na to ay endometriosis in general. Kaya po ang makikita mo to sa ovary, ito'y na-form din yan sa other issues ng ating pelvis. Maring ito po ay mga millimeter to several centimeter. Ang endometrioma, itong cyst na to, ay karamihan po ay nasa ovary, apektado yung pelvic tissue. Kaya nga po itong endometriosis na to, kung saan yung endometrial tissue nag-grow outside the uterus, na makikita mo yan dahil lumabas sa uterus, pumupunta sa ovary, at pumupunta rin sa ibang pelvic tissue. Ang size nito, paiba-iba, millimeter to several centimeter. Kaya po yung merong impact on treatment or prognosis. Kung kayo po ay gusto yung maraming matutuhan tungkol sa health, mga explanation ko, kung di pa po kayo subscribe sa aking YouTube channel, hanapin niyo po Rose Alfonso. I-click niyo po yung subscribe dun sa pangalan ko, Rose Alfonso, pati yung bell, pwede niyo pong i-click para updated kayo sa aking mga health topic. Ganun din sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. I-click lang niyo yung follow, like, and share. Ituloy po natin ang simptoma po ng endometriosis. Maraming mga babaeng merong endometriosis, ito po'y nakaka-experience sila ng pelvic pain, especially sa panahon ng menstruation. Kaya po yung babaeng merong cyst na to, yung iba hindi naman nakakaranas ng pain. Yung iba may sobrang pain during menstruation. Ito yung common symptoms nito.
Kaya ngayon po, meron ding pain pag nakikipagmiig ka during or after intercourse. Tsaka kung magdugo ka heavy at nagiging irregular ang period. Pagka ikaw ay dumudumi, nagpupupo, masakit. At pag umiihi ka, masakit din. Madali kang mapagod, bloated ka lagi, nasusuka ka para ka naglilihi sa panahon ng may period ka. At nahihirapan kang mabuntis kung meron kang endometrial cyst, ano? Kaya dapat ay, kung meron kang endometrial cyst na to, dapat po ay meron po kayong doktor na titingin sa'yo. Lalo na kapag meron kayong sexual intercourse, ay sobrang sakit, no? Kaya ang common symptoms nito ay dahil nga po ang endometrial tissue ay na-implant sa paligid ng pelvic organ, including the ligament and other support the uterus and ovary. Kaya sa panahon na nakikipag-sex ka, yung mga ligaments na to ay nahihila at naiirita ng endometrial growth, nagkukos ng pain. Tapos nagkakaroon ka pa ng heavy or irregular period, nagkukos ng infertility at painful bowel movement or urination. Kaya ang treatment po ng endometrial cyst po ay depende kung nasaan po yung cyst, no? At saka kung meron kang desire na magkaroon ka ng pregnancy, kailangan ng hormonal therapy. Ito, ma-regulate yung hormones mo at lumiit yung cyst, no? Ang treatment po ng endometrial cyst na to, depende sa maraming factor. Minsan yung severe yung nararamdaman mo. Kaya kung meron kang desire sa future pregnancy mo, nasabi ko na po yung hormonal therapy. Ma-regulate yung hormone mo at lumiit yung cyst, no? Merong mga hormonal medication, mga birth control pills. Ito para makatulong masuppress yung ovulation, ma-reduce yung menstrual bleeding, at para lumiit yung cyst, yung size at saka yung pain. Meron ka rin progestin therapy. Yung progesterone medication, ito po yung epekto ng, ika-counter nila yung effect ng estrogen. Napapabagal yung growth ng endometrial tissue, potential, naliliit po yung cyst. O kaya yung gonadotropin na therapy, ito yung pag-release ng hormone. Itong medication na to ay temporarily sa mga menopause stage, sinusuppress nila yung ovulation at estrogen production. Kaya nga po, liliit yung cyst na to pagka nabigyan ka ng hormone na ganito, therapy. Kaya lang, ang epekto nito, nagkakaroon ka ng hot flashes at nagiging humihina ang buto mo. Ang surgery din ay pwede rin gawin yung tanggalin yung cyst or sirain yung endometrial tissue. Yan ang ginagawa ng ibang mga doktor. Siyempre, ang treatment mo, depende kung ano yung ipapayo ng doktor. Samantala, mag-take ka ng vitamin C para lumakas ang immune system mo. Napakahalaga nito sa normal function ng iyong immune system para protektahan ang katawan mo sa infection at maiwasan din yung cancer at ma-stimulate yung production ng white blood cells para protektahan ang katawan mo sa infection, ma-stimulate din yung production ng white blood cells. Ito'y pandepensa natin, panlaban sa mga mikrobyo. Mabilis gumaling ang sugat, ang vitamin C, napapabilis yung healing process, nagpo-promote ito kasi ng formation ng new tissue. Nag-i-improve din yung iron absorption, nag-i-improve yung, kasi importante yung iron sa blood, sa production ng red blood cells. Kasama po ng vitamin C, mag-take ka ng Super B complex. Ito, water-soluble vitamins yung dalawa na yan. Pag tinake mo yan, pinagsabay mo yung vitamin C at Super B complex, ito po yung merong impact sa yung it boosts your energy level. At nakakatulong ito, conversion ng food into energy, maiwasan yung pagod, yung hapo. Ito yung supplement, malabanan yung stress, yung over-fatigue, at saka yung lack of sleep, no? Kaya inumin mo to sabay once a day, 30 minutes before breakfast. Very effective po ang vitamin C Super B complex pag walang laman ng tiyan. Kaya po yung treatment po ng endometriosis,
depende po sa severity ng simptoma ninyo. Kaya kailangan po, inuulit ko, yung hormonal therapy, importante yan. Yung surgery, another option sa treatment endometrial cyst. Ang hormonal therapy, ito po'y mga medication na ito'y para lumiit ang cyst mo. Kasi po may mga cyst na malaki, pwedeng mag-cause ng complication. Kaya ito po'y pwede itong mag-rupture. Kaya para ma-prevent yung further problem, inoopera na. Kaya kung gusto mong mabuntis, ang surgery, nag-i-improve yung fertility, tinatanggal yung endometriosis implant at saka yung scar tissue. Kasi ito po kasing scar tissue, hinaharangan yung fallopian tube or ovary na mag-meet yung egg at saka yung sperm, no? Ang pwedeng surgery ito yung laparoscopy. Ito yung minimal invasive surgery na ito'y involved. Gagawa lang sila ng maliit na butas sa tiyan mo. Gumagamit sila ng manipis na lighted instrument to ma-visualize, tanggalin yung cyst para alisin yung yung visible endometriosis implant na ilalagay nila yon, no? Kaya nga po yung traditional, yung pagbuka, yung operasyon sa tiyan, less frequent situation ito. Kaya pero pagka severe ang endometriosis, severe or extensive, pag ang hindi feasible ang laparoscopic approach, importante i-discuss po yung surgical procedure. Meron kasi mga potential risk and recovery process with your doctor, ma-determine yung best approach sa inyo. Paalala po sa ating crystal oil, ito po'y concentrated na herb, no? Na ito'y langis, na ito'y maganda sa muscular pains, arthritis, nakakalis ng pamamaga ng tuhod, nag-i-improve yung sleep quality mo, nare-relieve yung headache, yung hilo. Pag naamoy mo, nalis yung hilo mo, sakit ng ulo mo, parimbara ng ilong. Nakiklear yung congestion, nag-i-improve yung respiratory health mo. Magandang remedy dito sa shoulder pain. May pangkalmanting effect sa tiyan mo, panrelieve ng kabag, bloating, stomach cramps, nare-relieve yung pagduduwal, pagsusuka mo. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag nagpahid ka ng crystal oil. Tanggal din ng kati mo. Ganon din po ang activated charcoal. Ito yung medicinal properties. Ginagamit na to. Daan-daang libon taon na nakakaraan, no? May antibacterial properties. Meron siyang nare-reduce yung inflammation, nakakatulong para maiwasan ng pamamaga ng bituka, nag-i-improve yung gut health, yung bang kalusugan ng bituka, at ito'y nagtitreat ng pag na-food poison ka, na nagpe-prevent ang hangover, na drug overdose ka, nagtatai ka, grabe yung kabag mo, bloated mo, tsaka acidic ka, kasi nag-absorb ito ng gas at toxin sa bituka. Kaya nakaka-reduce ito ng bad breath. Kaya ito rin po yung malaking tulong po ito. Try nyo po dapat. Meron kayong ganito sa bahay. Meron mga pain medication, mga over-the-counter pain reliever, o kaya prescription medication para mawala yung sakit ng puson mo. Kasi kapag meron kang chocolate cyst or endometrial cyst, talagang masakit. Kaya itong mga yung mga pain reliever, ay itong pain medication, ito yung fit sa treatment plan na yung over-the-counter pain reliever na yan ay nakakatulong para mawala yung pain associated ng endometriosis cyst, no? Kaya lalo na po kung meron kang pelvic pain during menstruation or intercourse. Kaya pwede kang uminom sa panahon na nire-regla ka at sa panahon na makikisiping ka sa asawa mo, no? Kaya kailangan po itong pain medication na to, very helpful ito, alongside ng hormonal therapy before or after surgery para ma-manage yung discomfort. Kaya yung mga prescription pain medication, syempre, depende sa severity ng pain, ang doktor mag-prescribe sila sa inyo ng stronger pain medication. Syempre, i-discuss mo itong option na to with your doctor at mga important appropriate pain management strategy para sa iyo. Kaya ngayon po, tandaan niyo yung pain medication, nakakatulong para ma-manage mo yung symptoms at ito ay napakahalaga na magpa-check up pa sa doktor, ma-discuss yung comprehensive treatment plan at importante po na
makaraw ka ng diagnosis, i-discuss mo yung treatment option. Meron po tayong omega-3 fatty acid. Nabanggit ko po kanina yung hormonal therapy. Ito po, kung meron kang hormonal deficiency, nakakatulong yung omega-3 fatty acid. Nakakatulong din ito para bababa ang cholesterol, bad cholesterol, triglycerides, at ito'y nare-reduce yung panganib sa heart attack, stroke, and arrhythmia. Nare-reduce din yung inflammation, kaya kung meron, ito yung anti-inflammatory properties to na pipigil yung pag-build up ng mga yung mga plaque sa artery, nag-improve yung blood flow, nare-reduce yung pamamaga ng kasukasuan para ma-manage mo yung arthritis and other inflammatory condition like rheumatoid arthritis. Maganda po yung omega-3 fatty acid. Ipaalam niyo po sa akin yung detail ng pangalan nyo, yung address nyo, yung CP number po ninyo, kasama po na yung barangay kung saan kayo para ma-deliver ng rider sa bahay ninyo. Cash on delivery po ito, no? Malaking tulong po ito sa inyo kung interesado kayong umorder ng mga health products natin. Punta po tayo sa ating food for thoughts, Philippians chapter 3 verse 14. Tulad ng isang manlalaro, magpatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. In-emphasize po ni Paul na to, yung pong sinasabi niya, yung pressing on toward the goal. Ibig sabihin, ito'y journey, not destination. Yung relasyon natin sa Diyos, ito'y journey, this destination. Kaya kailangan yung gift na binibigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya, kailangan i-focus natin ang isip natin sa Panginoon, ang motivation ng paglilingkod natin sa Diyos, meron tayong close relation sa Kanya, no? Kaya yan po ang ating food for thoughts. Nawa po kayo ay nakinabang sa maikling lecture natin na to. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala at patnubay ng Diyos siyang sumaatin.